Alam niyo ba mga kapatid, hindi pa, that the moment you reach your accountability age, no, you have to make a choice. Tagalogin natin, Pastor. Kapag dumating po tayo doon sa edad na sabihin natin yung kaya na natin magdesisyon. Ano bang yung edad, Pastor? Ha? 18, masyadong late. Yung accountability age, yung alam na ng bata kung ano ang tama at mali. Siguro 12 years old. Siguro depende rin sa bata kung mature yung bata, no? Kung mature yung anak mo, 7 taon pa lang, alam na ano accountability na niya yun, no? So, depende, no? Ang punto natin mga kapatid, lagi natin, no? There's always a choice. Kailangan natin laging mag-decide at mag-desisyon. Mag-desisyon lagi, no? And sa ating buhay, no? Anong kinalaman yan sa ating mensahe ngayong hapon ito? Our message is spiritual growth. Ating paglago spiritual. And spiritual growth only happens when we choose to grow. Naniniwala ba kayo? And we stick to that choice. Ang problema kasi mga kapatid, akala natin ang paglagong spiritual ay katulad ng pisikal na paglago. Hindi ko makakalimutan yung lolo ko. Nakita niyo siguro yung picture ng pogi kong lolo nung nakaraan, no? Yung Honorio Bungon, nung nakaraan Sunday. No? Ang sabi niya, bata pa ako nun sabi niya doon sa dad ko, sabi niya, hayaan mo yung mga batang yan, lalaki din yan. No? Matututo din yan. No? So, ano yung gusto kong ipunto doon? No? That physical growth, no? Sabihin natin kumain man yan ng konti o madami, no? Alagaan mo man yan ng sobra o hindi, ang pisikal na paglaki ay bata ay lalaki rin. No? No, depende na lang yan kung gaano siya kalalaki. Pero ang punto, lalaki ang bata. No? Totoo, no? But when it comes to our spiritual growth, brothers and sisters, ibang usapan po ito. And we must choose to grow. And not to be stagnant, no, sa ating mga buhay. Tulad ng tubig sa kanal o tubig sa anumang lugar. No, nakikita natin na yung nilulumot, no, nagkakaroon ng stagnant. No, sa Pilipinas, marami tayong nakikita ganyan. No, kahit dito siguro, dahil nag-uulan na, doon lang nananatili yung tubig doon sa isang lugar. But brothers and sisters, spiritual growth, we must choose to grow. No, sabihin mo nga sa katabi mo, kung may mga katabi. No? You must choose to grow. You must choose to grow. So brothers and sisters, we should ask at this point, no, sa ating mga buhay, what is spiritual growth? Ano ba yung paglagong spiritual? No? At sa ating buhay mga kapatid, the purpose of the church, no, itong tandaan natin, no? Ang purpose ng church, hindi lamang po tayo ay lahat maligtas, no? But for us to grow. Na tayo ay lumago sa ating buhay spiritual, no? Sa ating kaalaman, sa ating kalagayan bilang mananampalataya. So brothers and sisters, we must choose and stick. Minsan kasi, pinili mo lang no? Isang beses ka lang namili, tapos hindi ka naman nagpatuloy. No? So, kailangan, pinili mo na lumago at manatili sa paglago. We must climb, aim higher and higher at magpapatuloy. So, brothers and sisters, spiritual growth is a choice. Yan po ang pamagat ng ating mensahe. Tayo pong lahat ay yumuko. Tayo sama-samang manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isa na namang pribileyo, sa buhay at kalakasan na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin na kami
binangon niyo sa aming mga higaan, Panginoon. Naririto po kami, nasama-samang nagkakatipon upang makinig ng inyong mensahe sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa nagdaang isang linggo na hindi mabilang ng proteksyon, pagpapala sa aming mga buhay, Panginoon. At naririto kami muli, Panginoon, malakas at naririto, Panginoon, handang makinig. At nawa po ay makita namin ang aming kalagayan, makita namin ang aplikasyon nito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Muli, Panginoon, samahan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng inyong Jesus. Amen. Our text can be found in Philippians chapter 2, verses 12 to 13. At ito ay babasahin ko sa Tagalog. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo. Si Pablo po ang nangungusap dito. Sulat niya ito sa mga taga-Pilipos. Lalo kayong maging masunurin, ngayon ako'y malayo na sa inyo. Malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So may mga bibigyan po tayo ng puntos doon, yung pagsumikapan ninyong maging ganap, no? At kumilos sa inyo upang inyong naisin. Kumilos upang inyong naisin isagawa ang kanyang kalooban. So brothers and sisters, meron po tayo mga ilang puntos dito that spiritual growth is a choice. A choice, una po, a choice to increase our love. So, itong mga pag-uusapan natin, ito po ay evidence. No? Ito ay mga ebidensya na tayo ay lumalago o ito po ay, sabihin natin, ito yung mga batayan. Kung paano ba natin makikita na tayo ay lumalago na. At ito po yung mga choices din na kailangan natin gawin para po tayo ay lumago sa ating buhay spiritual. So una, choice number 1, a choice to increase our love. No? So mga kapatid, ang sabi doon sa 1 Thessalonians 3, verse 12, may the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as our does for you. No? Sinasabi yung just as our does ang ating Panginoon. Increase our love. Madalas natin narinig yung salitang pag-ibig, no? But itong pong pag-ibig na ito ay, ang pinag-uusapan dito ay yung mga kapwa mananampalataya. No? Na tayo po ay dapat nag-iibigan. No? Ang sabi po ng ating Panginoon, ano? Doon sa John 13:35, by this all men will know that you are my disciples if you love one another. Makikilala ng mga tao na kayo'y mga disipulo ko kung kayo ay nag-iibigan. So, nakita natin dito, love is the evidence. No, madalas namin sabihin, love is the identification, no, na tayo ay mga mananampalataya. Pastor, minsan kasi madaling umibig, no, pagkaibig-ibig, no. Pero kapag hindi ka ibig-ibig, no, mahirap na ibang usapan na. But to simplify it further, brothers and sisters, yung pag-iibigan natin bilang magkakapatid, paano ba natin pinakikita yung pag-ibig natin? Marami pong manifestation ng pag-ibig. No? Maraming paraan para ipakita natin ang ating pag-ibig sa ating mga kapatiran. No? Hindi lamang sa pagtulong pisikal, hindi lamang sa pagtulong sa panahon ng nangangailangan o sa panahon sa paraang financial man. No? Pero mga kapatid, ang gusto natin ipakita dito yung pagmamahalan na merong pag-uunawaan. No? Minsan kasi may mga times na madali tayong ma-offend, madali tayong masaktan, may mga nasasabi sa atin. Pero mga kapatid, dapat sa ating pag-ibig,
isipin din natin bakit kaya tayo napagsabihan. Bakit kaya tayo tumatanggap ng mga ganun? O bakit din natin kailangan sabihan yung ating mga kapatiran? Kasi we care. No? Kapag naunawaan natin yung kalagayan o iniintindi natin yung kalagayan ng bawat isa. No? Minsan kasi sa bahay, no, kahit sa atin, no, paggalit, sasalubungin din ng galit. No? Diba? Ano nangyayari? Lalo mag-aaway. Kapag galit na yung isa, dapat hindi na kikibo. No? May ganun ba? Medyo bago yung ating system na hindi pa magimpla ng ano. So, ano ang dapat nating iwasan dito? No? Iwasan natin na magkaroon ng mga misunderstanding dahil kung nauunawaan natin. Minsan kasi kinarapos tayo sa pangunawa, mga kapatid. At ito yung isa siguro sa pinakamagandang paraan upang ipakita natin yung ating pagmamahalan, yung pag-uunawaan. Uunawain natin ang ating mga kapatid at igagalang din natin, no? Kung ano yung kanilang mga desisyon, kung ano man yung mga napag-usapan, at igalang din natin kung ano yung mga nasa katungkulan, no? So brothers and sisters, no? Ang sabi dun sa 1 Corinthians, ang madalas natin marinig, no? 1 Corinthians 13, no? Ano ba to? The love chapter, di ba? So, sa ating, we are nothing without love. No? Minsan, napakagandang testimony, no? Yung makita ng maraming tao na tayo ay nag-iibigan. Minsan, hindi na natin kailangan na mag-evangelize o magsabi pa ng kung ano-ano sa mga tao kung nakikita nila sa atin yung ating pagmamahalan. No? So, brothers and sisters, no? Love is a choice. No? Minsan kasi, akala natin yung love, yung kailangan mamahalin ka din, kailangan may magiging ka. No? Pero mga kapatid, the moment na gawin natin itong pag-ibig nito, it is a choice. Diba? Kahit yung mga asawa nyo nung nanliligaw pa yan o nung time na mag-boyfriend, girlfriend lang, diba? Nung sinagot mo yan, no, it's a choice. Pinili mong mahalin. Diba? Minsan makakakita tayo ng mga fixed marriages. Diba? Ano yung sinasabi? Nung mga, matututunan mo rin yung mahalin. Diba? It's a choice. Everything is a choice. So, pangalawa natin mga kapatid, a choice to increase our faith. No? Madalas natin naririnig sa pulpitong ito sa mga panalangin natin, Panginoon, dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya. No? Ang sabi dun sa Mark 9:23, no? Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him that believes. All things are possible, mga kapatid. No? Pero may condition yan eh. No? If you can believe. No? So brothers and sisters, even our faith. Ano ba yung ating famous verse? John 3:16, ang sino mang sumampalataya. No? Putting your faith is a choice. No? So, brothers and sisters, in cultivating our faith, no? Napakaraming paraan. No? Minsan kasi, ang nagiging problema natin mga mananampalataya, yung mga simpleng bagay ay naniniklik natin. No? Minsan, yung ating panalangin, no? Yung ating prayer life, pinababayaan natin. That is a choice. Choice nyo yan kung gusto nyo mag-pray ngayong gabi o hindi. No? Gusto nyo magkaroon ng quiet time o hindi. It's a choice, brothers and sisters. No? And pangatlo,
umaten o hindi. No? But brothers and sisters, for us to increase, no? Meron tayong yung mga kabataan, di ba? Pag gusto nyo makakuha ng grade, no? Ano yung choice na ginagawa nyo? Mag-aaral kayo, di ba? No? Kung ayaw nyo mag-aaral, choice nyo pa din yun. Kung hindi kayo mag-aaral, di ba? It's always a choice, brothers and sisters. And ang sabi sa atin ni Apostol Santiago, no? In James chapter 1, verse 5 to 6, sabi, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. No? Choice pa din. Di ba? Choice nyo kung huwihingi kayo o hindi. No? So, brothers and sisters, sabi niya, no, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit, ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. So brothers and sisters, do you know more about God now than when you were saved? Mas marami ba kayong alam ngayon kaysa nung last year? Ha? O pastor, parang ganun pa rin eh. Pastor, nakalimutan ko na. No. Talagang yung pagiging makakalimutin, sign of aging na yan talaga. Madalas ko ang na-share, hindi na ako nagbabasa ng libro eh. No. Ginagawa ko, pinakikinggan ko, mas ano kasi yung pakikinig. Ang problema, pag sobrang dami, no, kinabukasan, nakalimutan na. No. Kaya ako, ang sistema ng pag-aaral, yung mga importante na lang. Yung theory mismo ang pinag-aaralan mo para maaalala ko. Kasi yung paglibro talaga, para ng baso ng tubig, alam mo yun. Pag puno na, yung memory, lahat ng isalin mo tumatapon na. No? So, kung kayo ay maganda pa yung memory mo, so good for you. Pero, alam mo yun, choice pa rin yan eh. Kasi, no, maaaring, ang problema kasi, no, pag hindi tayo sanay talagang mag-aral, no, ngayon, pag tayo nagkakaedad, napakahirap na talaga para sa atin ang mag-aral. Pero kung kabataan nyo pa lang, sanay kayo mag-memorize, sanay kayo mag-aral talaga, yun yung mga hindi nauudyanin agad. No? Tingnan nyo yung katabi nyo. Uudyanin na ba yan? No. So, ganun daw. Kapag daw yung memory ay laging nagagamit, no? At sanay sa pag-aaral, mga kapatid, no? Hindi daw yan nagkaka-Alzheimer. No? Sige, tingnan na natin kung totoo. Pero proven po yan ng science. No? At maraming mga tao na sabihin natin yung mga teacher, madalang daw yung mga teacher na nag-uudyanin kasi ano yung kanilang mind. Nagagamit lagi. Saka sanay sila nung araw yung kanilang isip ay nagagamit agad. So, may mga teacher tayo dito, no? So, hopefully, no? Sana tayo lahat. No? So, another, no, choice. A choice to desire holiness in life. Alam niyo yung pagiging mananampalataya, no? Madalas natin sinasabi, hindi lamang yan sa puso. Ay, hindi lamang yan sa puso, no? Kundi yan sa puso, sa isip, sa salita, at sa gawa. So, it's a choice for us to live a holy life. No? Sabi doon sa Philippians 3, verse 13, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Si Apostol Pablo rin nagsasabi niya. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Nililimot ko. Pag tinagalog natin yan, yung, sabi ni Apostol Pablo, sinisikap kong marating ang layunin na nais kong marating. Nililimot ko ang nakaraan. Minsan kasi masyado tayong natatali dun sa nakaraan. Masyado
masyado tayong naaalipin ng ating mga pagkakamali na hindi tayo makamove on. At madalas din sa ating buhay, hindi natin matanggap kung ano talaga na yung kalagayan natin bilang mga mananampalataya. So it's a choice, brothers and sisters. Minsan kasi, kapag ikaw ay mananampalataya na, lalo doon sa mga bago pang mga mananampalataya, hindi nila mabitawan pa. Kaya sabi ni Apostol Paul, nilimot ko yung nakaraan eh. Kung ano yung mga dating gawin, kung ano yung mga dating yung ginagawa na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, kailangan na yung iwaksi. Pasimplihin natin sa ating buhay mananampalataya. Kung meron tayong mga dating kaibigan na hindi naging mabuti ang influensya sa atin, at ngayon tayo ay mananampalataya na, dapat alam natin itong i-balance. Hindi tayo pwedeng mamuhay pa din na kasama nila. Makikisama tayo pero hindi tayo makikisama. Diba? Kailangan nakikita natin na tayo ay meron ng bagong kalagayan. At malay mo, sa pagiging mabuting patutuo natin sa kanila, makita nila. Yun kasi ang problema eh. Ang daming mga religyoso na hindi paniwalaan ng Diyos. Bakit kamo? Kasi nakikita nila, ganun pa din yung tao eh. Walang pagbabago sa buhay. Hindi nakikita yung kaibahan. Ang problema kasi, pareho lang naman yan. Magsisimba din kami, nagsisimba din naman ako. Pero walang pagbabago sa kanilang buhay. There is no holiness. Hindi pinagsusumikapan. Kaya nga mga kapatid, sa ating mundo, napakaraming umaagaw ng atensyon at napakahirap ngayon na mamuhay ng may kabanalan. Ano ang tinuturo ng mga makabagong mga simbahan ngayon? Basta umatin ka. Basta mahalaga, maniwala ka sa Diyos. Gumawa ka ng mabuti. Bahala ka kung anong gusto mo. Basta huwag mong kalimutang magkaloob sa simbahan. Maraming ganyan. Hindi na binibigyan ng halaga yung pamumuhay na naaayon doon sa kalooban ng Diyos. Walang holiness, mga kapatid. At tandaan po natin, there is no proof of salvation without holiness. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin ligtas ka kung ikaw ay patuloy na namumuhay sa kasalanan. There is no proof of salvation without holiness, brothers and sisters. At sa ating conclusion, sa ating pagtatapos, we have been talking about this growth, brothers and sisters. Not just any growth. May minsan kasi, naniniwala ba kayo na kung ano yung kinukultivate natin, kung ano yung pinapasok natin sa ating sistema, ay yun ang lumalakas? Niwala kayo doon? So, minsan kasi, hindi lahat ng paglago ay maganda. So, minsan nakikita natin yung pagpapatigas ng ating puso. Choice pa din yan. Diba? It's our choice. Ano ba ang bibigyan natin ng importansya? Yung patigasin natin ng ating puso o panambutin ng ating puso? Ano ba yung bibigyan natin ng mas matinding pagpapahalaga? Yung pag-ibig o yung pagkapuot? Dapat tayo ay lumago sa pag-ibig. Minsan kasi, sa tagal na ng pagiging isang mananampalataya, dumarating yung pananalig. At ito, mga kapatid, ang number one kalaban ng mga mananampalataya. Pag masyado nang nalalayo sa Panginoon,
brothers and sisters, they grow weary. Napapagod sila. Tinatamad na. Nagkakaroon na sila ng ibang kaisipan. At mga kapatid, magkakaroon ito ng negative impact sa ating mga buhay. Kaya nga, it's always a choice, brothers and sisters. Huwag tayong sabihin natin, huwag tayong pakasiguro. Oo, okay lang yan, pastor. Break muna. Okay lang yan, yung break. Sige, saglit na panahon, pero lagi natin sinasabi, mga kapatid, huwag tayong pakasiguro. Huwag tayong maging stagnant. Huwag natin i-cultivate yung negative thoughts sa ating isip, yung negative feeling sa ating mga puso. We have always a choice to fight it. Diba? Yung mga simpleng mga bagay lang eh. Yung simpleng hindi natin pag-attend, yung mga simpleng nililiglit natin, mga kapatid, it's always a choice. Choice natin yan. But when we choose to remain, yung sinasabi natin kanina eh, kapag nanatili tayo dun sa isang kalagayan, mga kapatid, baka dumating yung panahon na tayo mismo yung mahirapan. So, like growth, we must be aware. Alam niyo ba ang ikinamamatay ng mga taong may cancer? Siguro yung may mga background dyan sa medicine, alam mo. Yung kinamamatay ng mga taong may cancer ay yung kanilang mga cell ay hindi na nagre-regenerate. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Pwede natin itong ikumpara sa paglago. Yung hindi na sila lumalago at sila ay namamatay na. At yun ang dahilan kung bakit namamatay sa cancer. So brothers and sisters, when we talk about our spiritual growth, huwag natin hayaan na magkaroon tayo ng cancer sa ating mga spiritual life. We must choose to grow. Choose to grow in love. Choose to grow in knowledge. Choose to grow emotionally. Do good to others. Kasi minsan, mga kapatid, hindi po talaga madali. At hindi ito automatic, mga kapatid. It requires diligent effort. Kailangan natin mag-effort. Hindi po madali. Hindi ko alam kung nakita niyo sa Facebook, yung isang bata, sayang hindi ko nakuha yung picture eh. Ang ginawa niya, nakahiga. Imagine niyo ito. Nakahiga yung bata. Tapos, maraming libro sa kanyang ulunan. Yung libro, may mga kordon. Tapos may mga patsa dito. Parang matrix. No? So, ano yung gustong gawin nung bata ito? Gusto niya siguro habang siya natutulog, yung mag-automatic na ma-absorb niya lahat yung kanyang pinag-aralan. So, brothers and sisters, our spiritual life, our spiritual growth, is not automatic. Sana nga ganun. Na-experience ko din yan nung bata ko, ginawa ko din yan eh. Inunan ko yung libro. Kinabukasan, bumaksak din ako sa exam. Kaya talagang kailangan ng effort. Meron pa yung dinodemonstrate, isa na ginaganyan daw. Gustong tumalino sa Biblia, ganyan. Hindi po pa pwede yun, mga kapatid. Kailangan magbabasa tayo. At tulad ng madalas yung narinig, salamat nga tayo, mga kapatid, magpasalamat tayo ng maraming nagsasacrifice din for us to learn. May mga nagtuturo sa atin. Meron tayong mga kapatiran na nagtuturo, may mga resources tayo for us to be knowledgeable. Pero mga kapatid,
At tandaan natin, ito, the key. It is all assisted by God. No? Hindi natin ito kaya. Pero tandaan ito, no? In all aspect of our decision, mga kapatid, in all aspect of life, especially no, sa ating buhay mananampalataya, hindi po kikilos ang banal na Espiritu no, kung ayaw din natin. We must first choose no, to obey. Dahil kung wala po yung ating pagnanais, mga kapatid, no, hindi po mangyayari itong spiritual growth sa ating buhay. Ano yung sabi? Nanaisin. No? Tulungan tayo ng banal na Espiritu na naisin ang no? Balikan natin yung ating reference verse. No? Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. But brothers and sisters, remember this. No? Kung ayaw natin, no? Hindi po ganun kadali ang magiging pagkilos. Maraming kaisipan, sabihin ng pastor, nasaan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu dyan? Pero mga kapatid, I am talking to you in the eyes of a practical theology. Yan ang kadalasan at yan ang realidad, mga kapatid. Maraming tao ang ayaw. At kapag ginusto natin, mga kapatid, no, makakaasa tayo na tutulong ang banal na Espiritu sa ating paglalakbay. Mga kapatid, what kind of growth is taking place in our spiritual lives? Tulad ng tanong natin kanina, mas malalim ba ang aking pananampalataya ngayon, ang aking kaalaman compared last year? No? O pastor, nakalimutan ko na lahat ng pinag-aralan natin last year. Ngayon, malapit nang matapos ang 2023. No? May mga nadagdag ba sa ating mga kaalaman, mga kapatid? No? Nagkakaroon ba tayo ng masiglang paglago kung saan sagana tayo sa pag-ibig, meron tayong kagalakan at kapayapaan, at nagiging tapat tayo sa paglilingkod sa Diyos? Mga kapatid, maging ang ating paglilingkod, it is a sign of our spiritual growth. It's a choice, brothers and sisters. Hindi madali. Minsan, mas madaling maglingkod sa iba. Maglingkod sa amo, may sweldo. Diba? Maglingkod sa mga ating mga part-time, may pagkakakitaan eh. Pero minsan, pag ginagawa ito, nahihirapan na ako. Hindi naman sapat yung ano ba makukuha ko dyan. Pero mga kapatid, ito ay paraan. No? Kung paano din kumilos ang Diyos, alam nyo, maraming mga tao, no? Ito nga ang minsan nakakalungkot sa atin eh. Yung mga tao na hindi ganun kakilala ang Diyos, nung sila ay nagkaroon ng ministry, nung nagkaroon sila ng paglilingkod, naging maganda ang buhay ito. Doon sila nakakilala, doon nila pinagsumikapan, ay ganito pala ang buhay ng mananampalataya. Alam nyo, ang design ng church, no? Ang design ng tunay na simbahan, ng tunay na iglesia ng ating Panginoon Jesus is stewardship. Hindi ito, ang isang iglesia ay hindi yung para pupunta kayo upang makinig lamang ng mensahe, mag-o-offering at uuwi na. Hindi po ganun ang iglesia. Kung babasahin nyo, pag-aaralan nyo ang kabuuan ng banal na kasulatan, mga kapatid, nagsasama sila doon araw-araw, no? Kumakain sama-sama, naglilingkod, may kanya-kanya silang mga ginagawa, mga kapatid. Humahayo sila.
Hindi lamang sila nakikinig doon sa mensahe ni Jesus at pagkatapos uuwi na. Hindi po. May kanya-kanya silang partisipasyon. And in our spiritual growth, brothers and sisters, the more you give in the life of the church, mas marami kang binibigay na oras, marami kang maglilingkod, mga kapatid. Isa itong sign na ikaw ay lumalago sa iyong pananampalataya. So we must examine ourselves, brothers and sisters, kung nais natin maranasan ang pagpapala, isang tamang uri ng pagpapala, tamang uri ng paglago, huwag po natin kalimutan ang spiritual na paglago ay isang pagpili. Our spiritual growth is a choice, brothers and sisters. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit.